Kamusta mga pus? Ito yung gagamitin natin ngayon, si KTM RC200. Pinahiram pala sa atin to ng ating barkada, natanggal na si Kenneth Ordinante. Shoutout sa kanya. Pinagamit niya to sa atin kasi kailangan ma-break in yung kanyang gulong. Ano yan? Brief? RC200 niya. Matagal-tagal ko na rin hindi nakita to. At ngayon lang ulit. Ngayon, itatry na naman natin mag-sports bike. After 2 years. Yung una nating vlog is yung KTM. Yung kabatch niya. Kung nakikita nyo sa mga vlogs ko dati, yung mga yung nag-asin road kami, dalawa kami ni Kenneth. Ito yung gamit niya nun. Tapos gamit ko yung KTM ko rin. Doon nagsimula lahat sa KTM na yun. Ito yung mga in-upgrade niya. Ito yung mga in-upgrade niya. Stealth side mirror. Yung 4 KTM talaga. Ganda. Tapos naka-LED siya na ganun. Tapos yung may bilog siya. Ayos din. Tapos naka-racing pedal, naka-Acra, na naka-dabam. Ewan ko yung dabam o resonator. Itong KTM na to pala mga pus, ito ay isang Austria na legit. Nandito yung kanyang clutch, wala dun sa taas. Okay, tara. Try na natin. Sana fit pa ako sa Grabe, na-miss ko yung tunog ng fan niya. Ingay no. Fan niya yan mga pus. Itatry na naman natin si KTM RC200 kung fit pa sa atin. Grabe, ang haba. Kakapanibago. Tinahan natin, baka hindi na nagre-record. Nagre-record. Tara. Nakakapanibago mag-clutch. Ang lakas. O sadyang naninibago lang ako. Kakagaling ko lang sa Arco ng Ilocos Sur. Akala ko kanina nagre-record na yung GoPro natin. Hindi ko pala siya na-on. Epic. Kaya ngayon pa lang. Kanina pa ako nagsasalita pero pero wala sayang yung laway ko. Pero okay lang, parang practice na rin. Namiss ko mag sports bike. Grabe, ang haba ng manubela, ang haba ng katawan ko. Grabe, kakamiss. What if balik tayo ng sports bike kaya? No? At saka naka-racing bubble pala siya. Kasi mas mataas. Yung akin dati hanggang dito lang. Ang tahimik ng pipe niya. Hindi maingay. Mahirap mag-banking dito mga boss. Bago pa yung gulong, kailangan talaga ng break-in. Ganda, grabe.
free ako. Yung gloves ko. Oh. Ang bilis pa rin niyang kunin yung 200. Ay, ito. Ang bilis niya pa rin kunin yung 100 km mga boss. Ay, ang dulas. Ang dulas. Matagal-tagal na rin na hindi nagamit to. Halata ang dumi. Nagsimula pala tayo sa yung journey ng Lawrence Motovlog. Yung journey natin sa YouTube, nagsimula yon sa ating KTM dati, yung RC200 natin. Doon medyo maraming nanood, medyo nakikilala na rin sa YouTube, nagka-subscriber na rin kahit konti. Kaya salamat sa mga nanood. Ano kaya, babalik tayo ng sports bike? Or ano? Ang lakas oh. 200cc lang to. Kakamiss ng 200cc oh. Pinahiram sa atin to kasi uuwi siya dito sa Pilipinas. Pinahiram to sa atin kasi uuwi siya December 4. Kaya parang pinawat-wat sa atin, pinakondisyon konti, i-double check yung mga pinaayos ganon. Para sa pag-uwi niya, syempre, alam naman natin, rider si Kenneth. Syempre kung uwi na siya, alam naman nating rider siya. Pag-uwi niya, sure ball na magra-ride sila. Kasama niya yung girlfriend niya. Kaya mas okay na rin na trinay natin. Kondisyon naman yung motor. Yung nakikita ko lang na issue is yung kanyang rear brake. Lusot yung kanyang rear brake. Wala siyang preno sa likod. Wala naman ako nakitang leak. Baka kailangan lang natin siyang bleed ko siya para naman happy yung gagamit pag uwi niya. Woo! Kakamiss naman yung iyak na yun. Tapos si RC200, naging motor ko siya way back 2017. Ay hindi, wrong. Si RC200 natin nun, naging motor ko siya ng 2020. Oo, 2020. Kasi kay Kuya Alo yun dati, siya yung first owner. Tapos yun, napag-usapan namin, binigay niya sa akin ng saktong price. Pero bata pa yung KTM nun, mga 24,000 kilometer. Tama ba yun? Oo, tama, mga 24k odo. Naging akin na. Tapos yung
Tapos yun yung lagi kong nang gamit nun, parang Mio. Masakit sa likod talaga kung gagamit ka ng ganito. Meron pa yung one time, yung kamay ko hindi na maramdaman, ganon. Yung pinaka max ko lang, pero nakakalungkot ang KTM ngayon kasi kakalungkot lang yung KTM ngayon kasi parang binenta na ng Ayala. Sabi-sabi naman sa Facebook, bibilin yata ng Baja. So magiging pure Baja na siya. Pero yung mga aftermarket nito, Baja. Yung mga stator, yung mga oil filter, pang Baja pwede, NS200 or RS200. Pero yung gustong gusto ko dito, mukha siyang 390. Yung gustong gusto ko dito, mukha siyang 390 na RC. Yung pinagkaiba lang, may ABS si 390. Tapos yung kanyang manobela medyo mahaba, mga dito. Tapos may bilog, tapos meron siyang bilog dun sa magneto cover. Oh, tama. So may magneto cover sa left side. Pero same sila ng looks. Yun yung maganda. Kaya yung iba nagpapalit sila ng decals. Yung RC200 nila, nilalagyan nila lang RC390 na decals. Pero wag nyo ipasok na expressway yun, ha. Bawal yun. Dito ako nakatuto ng mga banking dun sa backseal. Kasi talagang aggressive position to eh. Mas aggressive position pala siya kung naka-rear set. Ang taas ng pako. Dito siya sa baba ng tangke. Para sa akin mas gusto ko pa rin to. Kasi yung power niya andun, pero yung bad side niya wala siyang top speed. Kasi puro lang siya arangkada eh. Ginawa si KTM para sa torque. Kaya nga nakalagay is ready to race eh. Kasi for racing, parang ready for racing na siya. Ganon si KTM. Wala ka nang i-upgrade, parang bibilin mo na lang siya na ganon. Bibilin mo siya sa kasa ng ganito, tapos pwede mo na siya ipaglaro kagad. Pero palit ka ng gulong syempre, yung pinakamahal na kaya mo. Nakakamiss mag-drive ng ganito mga pus. Medyo nire-respeto tayo sa daan. Kasi kung gamit ko yung Mio or yung NMAX, medyo hindi ako nire-respeto sa daan. Hindi, normal yun syempre. Alam naman natin may ibang tao ganun yung ugali. Pero itong KTM 200, RC200, kahit 200cc to, nagmumukhang 390 kasi. Saka sexy yung likod niya to, naka-undernet to. Tapos sub-sub pa. Pero para sa akin, sulit pa rin to ngayong 2024. Pero wala ka nang mabibili na brand new, puro second hand. Meron siyang brand new, yung RC200 na V3 ba yun? Yung mukha niya parang Duke 200, valve type siya, hindi na siya projector. Itong ilaw kasi nitong RC200 na version 1, LED lamp siya, LED lamp. Ewan ko kung LED lamp pa tawag doon o lamp. Projector, yun. Projector kasi siya, projector lamp. Daan na lang tayong bypass. Init, naka-clear lens ako. Dito na tayo sa bypass. Try kong bilisan. Minis kong gamitin to eh. Pero yung top speed nito, kung gusto yung malaman, is 137.
Sakit na ng likod ko. Kahit yung kamay ko sumasakit na rin. Yung gulong niya is Corsa yata eh, harap likod. Hindi ako nagkakamali. Sarap, grabe. Yung mga downshift na ganon. Rung rung. Wow, sarap gamitin, my god. Kasi yung NMAX ko nun, kung pupunta kami sa Ilocos, Arco, galing kami sa bahay, nakagastos ako ng 400 balikan. Pero alam ko na normal kasi naka-sidings ako, naka 1.5 akong center at naka-clutch akong 1.2. Ito yung matakaw yun, tapos magan pa yung bola ko. Sasakit na yung kamay ko. Kakamiss mag sports bike. Woo! Hindi ko alam kung nagre-record yung GoPro ko. Basta masarap pag motor. Ayoko nang i-check. I-check ko na lang kung nag-record siya. Oh God, 121. Woo, downshift. Kakamiss. Isa pa. Woo. Rung. Ang tanong, may checkpoint yata dito. Ang tanong kung andito yung ORCR nya. Kakamiss naman magburbor na gano'n. Rung.